Magandang gabi ho sa inyo lahat mga kababayan. Muli ho tayo nagbabalik. Ako po ang inyong host, Brothers Travelers. Dan dyan, kumusta po kayo? Atin hong pag-usapan mga kababayan ang mga issue, ang ating lipunan. Yun na nga mga kababayan, ngayon hong araw hong ito. Mga kababayan, pag-usapan po natin. Ito pong napababalita mga kababayan na si Bongbong Marcos, huling-huli pong sumisinghot. Ayan, pag-uusapan ho natin yan, maya-mayang konti. At syempre ho mga kabayan, ito hong si Tamba at si may banat ho kay Buboying. Ayan, nako, ano ho kaya yung banat mga kababayan? Nito hong si Tamba Luter. Ang ganda pangalan, Tamba Luter. Oo, dito ho kay Ombudsman Remulla. Okay, pero bago yan mga kabayan, pwede ho ba ako makahingi ho sa inyo ng isang like, isang share, at isang subscribe ngayon hong araw hong ito. At kung naibigan nyo ang mga ganitong pagbibigay ng opinion, analyze, at video reaction, ay huwag nyo kalilimutan mga kabayan, pakisubscribe na rin ho ang ating YouTube channel. At eto na nga mga kababayan, etong mainit-init na pinag-uusapan natin mga kabayan, Bongbong Marcos at Ralph Recto na huling sumisinghot. Alam naman ho natin mga kabayan, medyo controversial ho ngayon, ito hong pinapasagot ho ng Korte Suprema tungkol ho sa hair follicle drug test. Tungkol ho sa medical legal. Nito hong si Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit mga kababayan, sa pagkakataong ito, ay naaktuhan. Magaling pala mga kabayan, huling-huli ho mga kabayan, na naaktuhan mga kababayan sa pagsinghot po mga kababayan, ito hong presidente at ito hong ang kanyang partner, itong si Ralph Recto. Tara, tignan ho natin, ano ho ba ang kanya hong sininghot? Ayan, ayun na nga. Mga kababayan, ayan, kitang-kita ko mga kababayan, sa inyong harapan mga kababayan, oo, totoo po ang nakikita po ninyo, kasama si Vilma Santos, si Bongbong Marcos, si Ralph Recto, ayan, at sumisinghot po mga kabayan na inaamoy ho nila at sinisinghot po nila mga kabayan yung bigas kung may amoy. Tingnan ho natin kung gaano kahusay sila kung gaano kahusay suminghot mga kababayan. Akala nyo kasi kung ano-ano yung ano-ano singhot to yun ang nasa isip ninyo, no? Hindi ho, sumisinghot po mga kabayan ng bigas. Inaamoy ho nila kung may amoy. Kayo kasi masyado kayong malisyoso kung ano-ano yung pumapasok sa isip po ninyo eh. Hindi ho, ang aking tinutukoy yun to, suminghot po sila, inamoy po nila, sininghot po nila kung may amoy yung ipamimigay po nilang mga bigas. Ayan. Kung saan mga kabayan pumunta po sa Batangas at namigay nga po ng ayuda, ito hong si Pangulong Bongbong Marcos, ngunit mukhang piling lugar lang ho mga kabayan at ang nabigyan at hindi lahat ho ng taga Batangas nabigyan, kaya nga nagrereklamo ho mga kababayan ito hong si Congressman Leviste. Ayan. Hindi ho fake news yan. Totoo pong sumisinghot mga kababayan. Ganyan pala suminghot mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Ayan o, kitang-kita ho sa screen po ninyo kung paano siya suminghot o. Ganun pala sinisinghot Akala ko ginaganon eh. Ginaganon pala. Ginaganon. Ganun pala, ganun. Ayun. Ganun pala ang tamang pagsinghot. Kala nyo anong singhot na. Pero bago ho tayo mawala mga kabayan, uulitin po natin. Pinagkukomento po sila ng Korte Suprema tungkol po sa hair follicle drug test at sa kalagayan ho mga kabayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na ho, nakikita nyo ho sa inyong harapan kung paano kahusay mga moy suminghot mga kababayan ng bigas
ang ating Pangulo. Grabe. Ano? Oh, baka sabihin nyo, fake news, hindi po tayo na may fake news ito. Bawal ang fake news dito. Oo, grabe yan. No? Ano masasabi nyo mga kabayan? Pakikomento lang po nyo dahil ang inyong mahiwagang komento ay napakahalaga ngayon po mga kababayan. Uulitin po natin, Pangulong Bongbong Marcos huling-huli at tralpekto, sumisinghot mga kababayan ng bigas. Ayan. Alright mga kababayan, eto't kapapasok lang pong balita naman ang ating susunod na pag-uusapan. Ay grabe, pagkatapos po natin ng singhutan mga kababayan, umalma na po mga kababayan at kapapasok lang po kapapasok lang hong balita ito. Mga kababayan, umalma po mga kababayan, ito hong si Martin Luther na kung saan mga kababayan, sinasabi niya, sinasabi niya mga kababayan na kinakailangan daw pong mag-inhibit ito hong si ito raw pong si tawag dito si Boboying. Pinapa-inhibit niya. Dapat umalis ka diyan. Dahil ang kakatwiran po niya mga kabayan, hindi pa bias daw ho mga kabayan. Bias daw ho mga kabayan. At ito na nga mga kababayan, ayan. At mukhang nagdiriwa ngayon ho yung mga pinklawan. Paalam, napaasahan. Mukhang effective ho yung paninira ho kay Vice President Inday Sara Duterte. In fairness ho mga kabayan, galing po ito sa Okta Research. Ayan. Sa Okta ho tayo. Bumaba ho ng bahagya mga kabayan ng porsyentong lamang ni Vice President Inday Sara Duterte kay laban kay Leni Robredo. Ayan. Natapesan po mga kabayan. Ako hindi ako nagtataka mga kabayan. Talagang may mapapasama at mapapasama ko sila dyan. Pero mananatili pa rin pong on top on the situation, mga kabayan, si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. Ang nagsagawa po ng research mga kabayan ay ang Okta Research mga kabayan. Ayan. So, bahagya pong bahagyan lang daw po ang lamang, yun yung binabalita ng Okta Research. Pero ang totoo ho mga kabayan, mas gugustuhin pa rin po mga kabayan si VP Sara kaysa ho sa lutang. Pangalawa ho mga kababayan, eto ho mukhang may napapasama ho sa tao, utuho sila diyan sa ginagawang paninira kay Vice President Inday Sara Duterte. Mukhang effective. Mukhang nandiyan ho sila para talaga sirain mga kabayan. Ito hong si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, oo. Grabe, no? Yun ho talaga yung kanila hong purpose at motibo. Ayan. Okay? At again, mga kabayan, at subaybayan po natin mga kabayan ang susunod na mga kabanata po natin. At alamin po natin ang mga kaganapan sa susunod nating live. Abangan nyo po kami. Sa hindi pa po nakakapag-like, nakakapag-share at nakakapag-subscribe mga kabayan, mag-like, mag-share at mag-subscribe na po kayo at pakiclick the notification bell para lagi po kayong updated. At sa mga bago po, mag-subscribe na po kayo mga kabayan. At dito mga kabayan, sa isang post mga kabayan, nako, delikado. Dagdagan pa natin to mga kabayan, delikado ito. Ito na yung sinasabi ko Pwede pala mga kabayan na makulong at madisbar mga kababayan. Ito hong sinaluwistro. At saka itong si Ridon. Ay bakit? Ito ho mga kababayan, ang buong detalye at ibibigay ko natin. Ayon po kay isang mahusay na komentarista na si Jay Sonsa, si Kuya Jay, 8 taon na in jail for Luistro for possible violation of bank secrecy data privacy law. Ayon ho mga kabayan kay Kuya Jay Sonsa. Ano ho bakit ganon? Hindi lang ho yan maari ho madisbar pa. Posibleng madisbar pa itong si Luistro. Hindi ba rin siguro, sabi siguro na. At may mga kasabihan pa sila dito mga kabayan. Yun daw hong hinahabol nila kay BP Sara ay kulang pa raw ho mga kabayan sa kwenta. Dahil hindi pa raw ho napapasama dyan yung pong utang ni Luistro na hindi pa po niya mga kabayan binabayaran. Ay ganon? Ganon pala yun? Ayan. At ito na nga mga kababayan, uulitin po natin. Ayon ho sa isang magiting at mahusay ho na komentarista
dati hong TV anchor, ito hong si Sir Jason posible hong makulong si Luistro or possible ho dahil ho sa violation of bank secrecy data sa privacy law at posible hong madisbar itong si Redon at saka ho itong si Luistro. At yan na nga mga kabayan, at pansamantala muna ako magpapaalam mga kabayan sa inyo. Yan lang po ang mga mainit na issue hatid namin sa inyo ngayong araw po ito. Alright? At again, maraming salamat po. Mag-like na kayo, mag-share na kayo, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Keep safe, always God bless, and always God first. Maraming salamat po.